Matindi nga ang reaksyon ng mga mamayan matapos ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte na patungkol kay Bongbong Marcos na tila ba't sinisiraan at tinutukoy na sangkot sa droga. Napakalakas nga ng reaksyon dahil sa biglaang pagbuhos ng mga salitang ito mula sa pinakakagalang-galang na pinuno ng bansa. Sa kabila nito, agad namang naglabas ng pahiliwanag ang mga tagapagtanggol ni Bongbong Marcos upang linawin ang usapin at ipagtanggol ang kanilang kandidato. Sa ganitong paraan, tila ba't patuloy pa rin sa pagtakip at pagtanggi ang mga sangkot sa mga akusasyon na kanilang kinagarap. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng malaking tensyon at polemitika sa lipunan. Ito ay nagpapakita ng patuloy na paglalaban at pagtutol ng mga tao sa mga katiwalian at kontrobersiya sa politika. Sa gitna ng mga ganitong pangyayari, mahalaga ang patuloy na pagbibigay ng impormasyon at pagpapanatili sa kritikal na pag-iisip ng mamamayan upang makapagdesisyon ng wasto sa pagpili ng magiging bahagi ng pagbabago sa lipunan. Isang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung nagbulala si Senator Amy na nagdasal siya doon sa GIL na haplusin ang kanyang kapatid dahil napapaligiran siya ng mga demonyo. Si Miss Elizabeth Oropesa pala, panoorin niyo yung kanyang video na sabi niya sinapian ng demonyo. So now si Pangulong Duterte, ayun ay confirmed ang polboronic. Then syempre, Ma'am Parvina, how are you my darling? So syempre may counter lagi 'yan. Ganun naman ang ganun naman ang dalawang kampo. So may counter lagi. Okay? And ang pinaka-latest, ang pinakaunang nag-counter itong si Pidea, si Virgilio Lazo. Okay? Si Virgilio Lazo ay nagbigay ng statement, papakita natin yung statement natin ni Virgilio Lazo na pinasisinungalingan niya itong sinabi ni Pangulong Duterte. And that's normal na i-deny nila yan ng vongacious. Okay? Ito na siya. So, share natin ng bonggang-bongga. So, ang statement dyan ni Lazo, mga hitad, ay what? Okay? Sabi dito, Pidea. Okay? Wala, dito sa kabila. Wala. Okay. So, ganyan dito. Sabi dito, Pidea. President Ferdinand R. Marcos Jr. was never in our watch list. Okay? Siyempre, sino ba nag-appoint kay Lazo na sangkot din sa pulburon? Di ba may ulat ako dyan sa inyo kay Lazo na sangkot sa mga Chinese pulboronic? Balikan nyo yung video ko. Hindi ko na ulit-ulitin. Nasangkot siya at kasama pa niya yung mga mga business partner niya sa pulboronic, si Lazo. 'Di ba? So ngayon, at si Lazo ay tawag dito, si Kuting ang nag-appoint niya. Naturally pagtanggol niya. Nako, make up your mind. And also, nung chinek ko yung Pidea website, ang mga jutang ginimis website the last time na nagkaroon sila ng update sa kanilang website, government website of Pidea, ay June 7 of 2022. Tignan nyo kung nagsisinungaling ako dyan, ha? Puntahan nyo ang website ng Pidea kung kailan ang kanilang last update. Panahon pa ni Duterte. Ang mga buwaka ng Genimes, ang budget ni ayan ang Pidea statement, ang budget ni Lazo dyan, di ba? Nakwento ko na sa inyo na may 5 million siyang kinukubra buwan-buwan. At imagine mo, doon sa, kung di ako nagkakamali, kung tamang recollection ko, hinawakan yung sa Bids and Awards Committee, hinawakan, kumbaga yung posisyon na yun, siya rin ang in-appoint niya yung sarili niya. I have blogged about that kay Lazo. At yung dinibdiban ni Lazo na attorney Delgado na nakasampa ang case ngayon dyan sa ombudsman. At yung mga pinagtatanggal ni Lazo na mga, I think more or less 50 o 100, I may say maybe 100 people na employee ng Pidea dahil pinagbibintangan niyang puting ass dahil inilabas ko ang involvement nila sa pulburon. So definitely, this Pidea ay walang kredibilidad.
katulad ni Coting. Basahin natin, sinasabi kahit walang kredibilidad. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Marcos Jr. is not in its watch list, contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte, claiming that when he was the mayor of Davao, he was shown evidence, okay, by PIDEA that in the list, the name of the president was there. Di ba sabi ko sa inyo na nakiusap lang si Senator Amy noon na wag yun yung kapatid niya. Nakiusap si Senator Amy kay Pangulong Duterte. Si Amy, alam ni Amy yan, okay? Former President Duterte was mayor of Davao from 1988 to 1998, 2001 to 2010, then 2013 to 2016. 2016, di ba, before siya magtakbo nga doon sa pagpangulo. PIDEA, on the other hand, was activated on July 30th, 2002, when PIDEA was activated. It established its National Drug Information System or NDIS, pero hindi nyo ma-update wala kayong update sa website yung mga inayupa kayo, Lazo, which is still existence today. The NDIS is the intelligence database of all drug personalities, gathering inputs from counterparts in both law enforcement and intelligence agencies pursuant to its mandate under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Act of 2002. PIDEA regularly conducts intelligence workshops in collaboration with other law enforcement agencies to update the NDIS. Right? From its inception in 2002 and up to the present, President Marcos was never in our NDIS. Dinukot nga. Kasi nga, bakit wala dyan? Okay? Eto liwanagin natin yung utak. Ikaw, Lazo, kayo, Coting. Kaya nga hindi siya nakalagay dyan kasi nakiusap si Senator Amy na wag idlano yung kapatid niya, idrag. Okay? Wag na kasi subukan niyang kumbinsihin ang kapatid niya na magbagong buhay. So definitely, wala dyan sa PIDEA. Kasi kung nandiyan yan, di ba? Wala sanang vonggang revelasyon si Pangulong Duterte. Hindi ko sana sinabi sa inyo na nakiusap si Senator Amy na wag nang ibukelya sa taong bayan na si Coting ay pulvoronic. So definitely, Lazo, na udyo-tudyo to at hawak ng mga syndicated at ni Lisa Smugs, mga palangga, wala talaga dyan. Kasi pinatanggal nga. Diba? Inayos na nga si Senator Amy. Kaya diba, ang aking naulinigan, kaya sinasabi ko sa inyo na may mga magaganap ngayong January kasi actually, ang pagkakaalam ko ay umiyak pa si Senator Amy dyan kasi parang, eto na nga, itodo na natin. Diyos ko po, ang puting ahas ko. Nako, nakakaloka. Diba sabi ko sa inyo, alam ko na yan. Nakikiusap si Senator Amy sana na kung maaari, wag nang anuhin yung kapatid niya. Na nakikiusap sa kay Pangulong Duterte. Nakikiusap, nagmamanikluhod. That's the right word. Kaso lang, binuboljak ni Lisa at ni Marcos Jr., ni Coting, ang mga Duterte. So, syempre, kung ikaw meron kang vom-vom-vom, pakawalan mo na. So yun po yun. Actually, bago nagbigay ng statement si Senator Amy, nagdasal siya na hipuin ang kanyang kapatid sa mga ng Diyos dahil napaligiran ng mga demonyo. Tapos na mag-usap si Pangulong Duterte at si Senator Amy. Parang in my own language, parang ganito yan. Amy, jutang din na yung Coting mong kapatid umayos yan. Dahil pag hindi, yung polboron ilalabas ko. So as ate, anong ginawa ni Amy? Tinry niyang i-fix ang mga bagay-bagay. Pero sabi nga ni Basti yata, kung tama ang pagkakaalala ko, pagka contextualize ko ng pagsabi niya ay, na parang hindi naman namin, si Pangulong Duterte na hindi namin kayo kalaban. Hindi naman ako nagsasalita ng something na bad against you, which is true. Okay? So bakit tinitira nyo kami? After all, na parang, nirespeto ko naman ang pamilya mo, lalo na yung tatay mo, si Marcos Sr., na only the President Duterte ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani. That itself is a showing of high respect
to the senior. Kaso lang, inano nyo, inubos yung pasensya ng mga Bisaya dahil, mga Bisaya dito. At I'll tell you about Bisaya, Ilonggo, Cebuano, kung ano man, kahit anong klaseng Bisaya. Okay, kasi may dugo ako niyan pareho. Ay warning to sa mga tao. Kahit ano man sa pati na Visayas, Mindanao, halos lahat yan, pag yan nakikipagkaibigan, ibibigay sa'yo pati, ipapangutang ka. Totoo yan. Ipapangutang ka. Pupunta ka sa, kunyari, sa bahay ng isang Bisaya, di ba? Kahit walang pera yan, ipapangutang ka ng Bisaya. Paakyatin ka na ng mubuko, pakainin ka lahat, gurgurin ng manok para ipakain sa'yo, itatratuin kang tao. Pero once na tinira mo ang Bisaya, isog yun, maisog gid na. Hindi gid na magpaalkansi sa imo to. Di ba? Bunal gid ang imo nga wat. Okay? Ganon ang mga Bisaya. Di ba? Kaya ako mga shout out yung mga kaibigan. Pag ako taging kaibigan nyo, at wala akong pera, swipe ko credit card ko. Papangutang ko kayo, promise. Hindi, pero totoo, sa seryosong usapan, ganun kasi ang trait ng Bisaya, Bisayang dako. Tatratuhin kang tao niyan. Okay? Poprotektahan ka niyan. Pati sarili niya, sasanggain niya. That's me. Pero once na tinira mo ang Bisaya, magtago ka na. Okay? So I think that's about it. Kaya naiintindihan ko ang okay? Naiintindihan ko yung nararamdaman ni Pulong, ni Baste, 'di ba? Ni Inday din, although mamaya mapunta tayo kay Inday, Pangulong Duterte, kasi ganito kami, naramdam na after all, jutang Ginimes, sinunod ko parang ganito kung ako ay Pangulong Duterte. After all, na hindi kita pinangalanan, tinanggal kita sa list. Tapos yung tatay mo, pinalibing ko, tapos makikipagsabuatan ka sa banyaga, para what? Para ipakulong niyo ako, mga yawa mo? Ay, ilalabas ko talaga ang bom, ba. Okay, tuloy tayo kay Pidea. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Marcos Jr. was never in our NDIS. So nasagot ko na yan. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out, with a list, which was then initially called the narco list, sometimes referred to as the Duterte list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Enforcement Database, or IDID. The name of President Marcos is also not in the said list. Wala nga, pinatanggal nga ni Amy. Julul ka talaga, Lazo. Based on all the foregoing facts, the PDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never its watch list. So alam nyo na, tanggalin na natin yan. Wala nga dyan. Kasi nga, nagmanikluhod nga si Senator Amy para tanggal challenge ko, mga palangga. That is libelous sa isang presidente. Bakit hindi? Ito na lang, I challenge you. Koting, Lisa. Di ba, nasa inyo ang power. Sabi nyo kayo, sabi din sa siyang makapangyarihan, di, pagkakataon nyo na, kasuhan nyo si Pangulong Duterte. Kasuhan niyo si tatay ko. Pasuhan niyo siya ng bonggang-bongga. Mailabas natin ang mga dapat ilabas. You know the strategy, darling? Kaya kayo yung mga nag-answer, nilabas na yung video. Dong, unsaman mo? Diba? Hindi ganoon ang laban. Okay na mga Bisaya, ha? Okay? Ang mga Bisaya, buutan na siya. Pero pag inano mo ba, toslok-toslok mo, gikuto-kuto mo, ikukutuhin ka rin talaga. Resign Kuting. Okay. That's number 1, PIDEA statement. Okay. Then, si Kuting ay in-interview. Parinig natin si Kuting. Kaya mo si Kuting. So, close na tayo kay PIDEA. The reason why wala si Marcos Jr. sa kasalukuyan at sa nakaraang listahan ng pulboronic dahil nakiusap si Senator Amy na wag ilagay ang kapatid niya kasi aayusin niya, kausapin niya na magbagong buhay ang kapatid niya. And it's sad to say, hindi nagbago, lalong nagiging ngiwi. Okay? Now, in interview si Kuting, pinapasagot siya
kung ano daw ba ang masasabi niya sa binulalas ni Pangulong Duterte. Okay? Kagabi doon sa Davao rally na i-touch. Here we go. Okay? Dan, 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 dan. Okay, here, pakinggan nyo lang. Ay, ba't ganon? Sandali. Okay, one more, darling. People's Initiative. And I'd say about sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative. And I'm urging you to resign. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5, 6 years ago. Something like that. After 5, 6 years, it has to affect kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Not even dignified. Okay, report. Okay. Thank you, sir. Okay, so yan yung counter ni Kuting. Okay, hihimayin natin yan na parang naghihimay tayo ng isda, parang gawin natin fish balls. Okay? Okay. Ano ang sabi ni Kuts? Okay. Ni Kuting. Okay, I think, sabi niya, epekto ng fin, ta, nil. Okay, dahil sabi niya, ito daw ay strongest painkiller that you can buy at ito ay highly judictive. Ibahin na natin yung mga dramatization natin. You know what I mean kung nakapalo kayo sa akin. And it was very serious side effects. Side effects is not a serious thing. Maybe it's referring to the adverse effect. I will define the intended effects, side effects, and adverse effect mamaya. Okay? Sabi dito, and PRRD has been taking the drug for a very long time. Okay? At ang sinasabi pa niya dito, kailan ba siya? When was the last time he told us that he was taking fin, ta, nil. Mga 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him, kaya palagay ko nagkakaganyan. Okay? So I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga gantong problema. Yan ang counter niya. Okay. Okay? Hindi niya sinagot kung siya ba ay polboronic o hindi. Napakasimple lang sagutin. Kung yes or no, involved ka, di ba? Of course not. Kung ako, kasinungalingan yan. I will file a case against Pangulong Duterte kung ako na nakasakatayuan. I am the most powerful. I have the resources. I have money. Ganan, But, siya nga, si Kuting. Bakit ba, ano ba ang pagkakaiba ng pulburon na favorite niya at doon sa fin, ta, nil, na medically prescribed. Okay. Sinabi ni Pangulong Duterte, yung gamot na yan, I think, 5-6 years ago, dahil di ba may aksidente siya sa motor, kasi yan ay pain reliever yan, the most potent pain reliever of all pain relievers. Di ba? Mga kaibigan, may pasyente ako ngayon 3 actually. 3 mga palliative care, okay? So yung tinitira nila, is morphine sulfate. So palliative care, they're really in pain, di ba? So may mga, ano ba yung, di ba pag bumibili tayo ng gamot, bakit ka ba bumibili ng gamot? Kasi lulunasan mo yung nararamdaman mo. Let's talk about pain. Katulad ng morphine sulfate na yan, that's also for pain, but not as potent as pentata, nil. What is the intended effect? Ano ba ang intensyon? Ano ang intended effect nitong gamot na itong pinag-uusapan natin, yung kay Pangulong Duterte? To alleviate the pain, para tanggalin ang nararamdaman niyang pain sa kanyang katawan dahil siya ay nagkaroon ng surgery, back problem, and everything. And that is doctors prescribe. Okay? Doctors prescribe. So ngayon, ang sinasabi ni Kuting,
na parang kailangan niya at I think epekto daw yan. Okay? Side effect. Actually, ang term na ginamit pa ng presidential communications is adverse effect. When you say intended effect, bibili ka ng gamot kasi gusto mong lunasan ang sakit na nararamdaman mo. Pain, kung bibili ka ng cough syrup, gusto mong lunasan ng ubo na nararamdaman mo. So yung mga gamot may tinatawag yan na side effects. Kung tama ang pagkaalala ko sa pharmacology class ko. Okay? Ano yung side effects? Ito yung mga manageable effects ng isang gamot. Katulad, kaya binigay ko yung example ng Marfen sulfate sa mga pasyente ko kasi they're elderly people. Ang kanilang side effects is yung constipation. That is manageable, darling. Kapag pinainom mo, let's say, ng Fenta o ng morphine, itong pasyente, ang isa sa side effect niya is pagtubol. Nakamukha ni Lisa, yung mukha niya mukhang tubol. So ano yung management with that? So ima-manage mo siya as what? Increase your fiber sa tua ba, sa Bisaya, o magkaon kang kapayas, kakain ka ng papaya kasi pangpalambot yan ng pururot. May mga gamot na ang side effects ay magpupururot ka. Ano sabi ng doktor? Kapag nagpururot ka ng bonggang-bongga, kumain ka ng saging. That is side effect. Okay? Then if you talk about adverse effect, that is dangerous, darling. Okay, yan ay kuting. Dapat nagbasa-basa ka ng kunti ba? 'Di ba? Nagtanong ka doon sa mga doktor mo bago ka nag-ano ng bunganga. Life-threatening 'yan. Kaya nga, 'di ba? Kapag nagkaroon ka, pag uminom ka ng gamot, ano yung mga life-threatening adverse effect? Allergic reaction. Moment, ano lang 'yan, minutes lang 'yan pag hindi ka, kasi ako nagkaroon ako ng adverse effect, 'di ba? Ng gamot, not gamot eh. Basta, let's go back sa adverse effect. Na pwede kang uminom ng gamot, okay? Na pangtanggal ng pain, pero nagkaroon ng ibang reaction sa katawan mo. Ang tawag diyan sa medical is adverse effect, and that is life-threatening. So you have to go to the doctor. Pupunta ka, meron niyang ano yung mga common adverse effect? Allergic reaction. Mangangati ang buong katawan mo. Okay, so dapat madala ka sa doktor o bigyan ka, or right away meron naka-prescribe sa yung Benadryl, di ba? Para ma-counter yung adverse effect na yan. Ano pa? Okay, like morphine, like yung mga high prescribe, oxycodone, mga ganyang mga gamot na yan, yan yung mga pinakamalakas na mga pain meds eh. Nakakapag rapid breathing, okay? Ang bilis ng iyong paghinga, or the worst, mga palangga, the worst thing is matitegi ka right away. If ihihimay natin ang pinagsasabi ni Kuting patungkol sa fen, tatatanil, syunga siya. Okay? Diba? Syunga siya. Kasi may mga adverse effect na pwede kang mahimatay ka agad, matsugi ka. Okay? Mahilo ka ng bonggang-bongga na hindi mo kakayanin. Pero actually, ang drowsiness is categorized sa side effect, which is manageable. Bibigyan ka lang ng or nausea and vomiting, di ba? Bibigyan ka ng doktor, ng gamot para sa nausea and vomiting. Pero when you talk about Kuting, adverse effect, at kailangan chichikin si Pangulong Duterte, syunga ka. Pagtatawanan ka ng doktor, nurses, medical people, like me, like you, mga palangga. Okay? Vangag ka kasi. Sabi ni Pauline Duela, vangag ka kasi. Kung titignan natin ang kung pag-uusapan natin ang iyong counter-attack kay Pangulong Duterte, yung naratibo mo na yan, kaya nakapagsalita si Pangulong Duterte na ikaw ay kasama sa listahan na pinatanggal nga lang niya ni Amy at ikaw ay pulboronic at tumitira ka ng bonggang-bongga, syunga ka. Matatalo ka sa labang ito kasi bangag ka. Kung si Pangulong Duterte, based on your statement, Kuting, na siya ay kasalukuyan na nakakaranas ng adverse effect during that speech yesterday sa Davao, baka hindi nakapagsalita si Pangulong Duterte. Basi nagkisay-kisay na yan doon. Diba? But, in contrary, si Pangulong Duterte during that time, mga palangga, was very calm, peaceful, nagjo-joke, nasa right mind, at 80 years old. Diba? Na medyo mahina na talaga si Pangulong Duterte. He is in his right mind. Ang galing nag-i-inject ng jokes.
may sense of humor, nare-recognize niya ang mga tao doon, nare-recognize niya kung sino ang mga taong nasa paligid niya. Kasi kung isa sa mga sinasabi niyo na baka confused, definitely, kung confused siya, then makita mo na doon nag-Julianin na katulad ni Julianin dito. Ni Biden Julianin, o katulad yan, di ba? Parang nagwa-wonder si Biden, asa man ako, magpunta man ako dito. Di ba? Mga ganun yung Pangulo namin dito. But anyway, mga palangga. So if you are a medical professional, okay, na naka-experience ng mga side effects, okay, na nakikita mo sa pasyente mo yung epekto ng gamot, pagtatawanan mo ang pinagsasabi ni Kuting. Alright? Mamaya di-differentiate natin ang pulboronic. They're both narcotics palangga. Okay? Pareho lang yon, yung giniinom ni Pangulong Duterte at yung tinitira ni Kuting. The problem with Pangulong Duterte, tapusin ko muna yung presensya ni Pangulong Duterte doon na, kasi yun ang counter-attack nila. Na-epekto daw ng fen-fen-fen, ta-ta-ta, nil-nil-nil. Kung siya ay based doon sa statement ni Kuting na kailangan siya checkin ng doktor kasi dapat hindi pinabayan kasi 6 na taon, hindi na umabot si Pangulong Duterte ng 6 na taon kung siya ay nag-overdoing it or nag-over chuba-chuchu. Kung si Pangulong Duterte ay tumitira kasi yun ang gustong ipa-fake news sa inyo ng kampo ni Liza. Through his bayaran trolls, through his bayaran mga allies, nililin lang kayo na kaya ang epekto ng ginagawa ni Pangulong Duterte ay dahil overdose siya o tumitira siya ng bonggang-bonggang Fenta. Palangga, kung tumira yan, you know what? Do you know that only hours, maybe minutes, kapag lalo na sa edad ni Pangulong Duterte? Kung tumira yan ng just, parang ganito lang kaliit yan, parang yung rock salt natin na sa Pilipinas, yung rock salt. Yung hibla ng pag tumira ka ng bonggang-bonggang yan, sige, pagpalagay na natin. Sige, sakyan natin ang kahibangan ni Kuting. O sige, si Duterte ay nag-overdose ng ganyan, epekto yan. Hindi na siya sana nakaakyat ng stage doon. Dapat tegi ng lolo natin. Hindi na yan makapag-isip. Kasi the moment na in-overdose mo yan, at your age, at 80 years old, natsuchugi nga yung mga dito sa LA. Dito sa LA, when you go downtown LA, mga palangga, yung mga nakapunta dito, nakita niyo parang mga zombie na yung mga tao doon sa downtown. Ganyan. Kasi nag-overdose sila ditong iba-ibang mga gamot. Yung favorite ni Kuting, yung Fenta, available yan sa market, sa street market. At yan ay hindi tama yung pagkaalala ko doon sa article na nabasa ko. Hindi siya yung puro or intended for pain. May mga halo na yan, na mga hero, di ba? May mga halo na mga kung ano-ano, yung mga peke. In other words, yung mga illegal. Kaya nga nasa street, available, illegal. Kasi hindi dumaan sa doktor. But, okay, ulitin ko, bago kay Pangulong Duterte, kung si Pangulong Duterte, based sa statement ni Kuting, ay umi-epekto o sobrang tinatamaan ng adverse. You talk about, ang statement nila din sa PCO rather. Naglagi ako nagkakamali dyan. Diba? Ngayon mga palangga, diba? Pumunta kayo dun sa Los Angeles downtown. Pumunta kayo doon. Okay? Ngayon, kung aanuhin natin, iintindihin natin ang naratibo ni Kuting Jr., intindihin ng isang may mga medical background like you and me, okay, especially doctors, okay? So ako kasi stock knowledge ko lang ng mga naalala kong bonggang-bongga eh. So, ang ibig sabihin, hindi na tumagal ng 6 years si Pangulong Duterte. Dong, ligwak na yan. Kung nag-overdose yan, o di na tatagal ng 1 araw yan, gagano na lang yan ng bonggang-bongga. Ayan, sabi nurse din ang common law wife ni Pangulong Duterte. Yes, si Miss Hanilet. True. Diba? So anyway, si Pangulong Duterte nung inamin, actually hindi niya naman kailangan aminin eh. He's being transparent na I am taking this drug kasi nga because of my pain. Dahil na-aksidente siya sa motor. Illegal ba yon? Hindi. Prescribe yun. Piniprescribe ng doktor. Okay, sige. Ang sagot ng mga dugyots ni Liza, ay hindi. Kasi ino-overdose yung sarili niya. Oy, mga syunga. Kung ina-overdose na yan, wala na kayong narinig na nag-speech doon. Wala na. 6 years ago, nasa ilalim na siya ng